Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng tatay ni Ambo. Natawagin na lang natin sa pangalang Mang Delfin. Taong 1948. Matnog, Sorsogon. Itong mga panahong ito, kasalukuyang namumuhay sa isang liblib na lugar sa Matnog. Sila Mang Delfin kasama ng buong pamilya niya. Nasa edad 15 o 16 siya nung mga panahong ito. Panganay siya sa 6 na magkakapatid, kaya siya ang katulong ng mga magulang niya. Simple lang naman ang buhay nila nun. Magsaka, mangisda, manguha ng prutas, makigapas, mga literal talaga na buhay probinsya. Araw-araw nilang ginagawa ang mga yan, kaya medyo nakakaburyong din. Pati kasi yung mga lugar na pinupuntahan nila, paulit-ulit na eh. May mga kaibigan man sila, batak din lahat sa mga gawaing bahay at trabaho. Ang pinakalaro lang nila ay yung maglibot-libot. Nagagawa nila yan kapag mga 3:00 na ng hapon. Tapos na kasi ang lahat ng gawain nila niyan sa bukid. Ang kaso lang, pagpatak naman ng 6:00 ng hapon, pinapapasok na kaagad sila sa loob ng bahay. Dahil nga, delikado na sa labas nun. Marami na kasing nawawala sa kanila noon. Wala pang pinipiling edad. Kay bata ka, binata, o matanda. Kapag inabot ka ng takip silim sa daan, tapos nag-iisa ka, huwag ka nang umasang makakauwi ka pa. At ang duda nila sa lahat ng mga nangyayari sa lugar nila ay yung mga nakatira sa tinatawag nilang dulo. Meron kasing isang parte sa lugar nila noon na halos nasa paanan na ng bundok. May ilang pamilya ang nakatira doon. Pero ni minsan, hindi yon dumayo sa lugar nila. Bata pa lang yung tatay ni Mang Delfin, andudo na yung mga yon. Mula pa rin nung pagkabata niya, yung mga magulang niya, todo kung paiwasin siya sa lugar na yon. Ni sulyap, huwag niyang gagawin. At kahit sinong magyayaya sa kanya doon, huwag na huwag siyang sasama. Dahil lahat ng nakatira sa nasabing lugar ay mga aswang. Hanggang sa kumalat na ng kumalat sa lugar nila yung chismis na yan. Tapos napagpasa-pasahan na din ng ilang taon yung kwento, kaya alam ito nila Mang Delfin. Maging sila, takot na takot pumunta doon. Hanggang sa dumating yung panahon na may nakitira kila Mang Delfin na kamag-anak nila. Yon ay si Unad. Tubong Iloilo ito, kaya may alam din siya pagdating sa mga kwentong aswang. Kung tutuusin, mas malala pa sa lugar nila. Dahil ayon sa kwento ni Unad, tapat mismo ng bahay nila, pamilya ng mga aswang ang nakatira. Hindi naman sila inaano nun, dahil may kasabihan din sa kanila na ang mga aswang ay hindi nananalo ng mga kapitbahay nito. Ang kadalasang binibiktima ng mga yan, yung mga dayo sa lugar nila o yung mga napapadaan sa lugar nila. Napatunayan na nila yan kasi ilang taon na silang nakatira doon. At saka nakakausap nila yung mga aswang. Mga normal na tao lang din sila,
na may normal na buhay. Pero yung alingasaw ng katawan, talagang kakaiba. Ilang linggo ang lumipas nung nakatira si Unad sa kanila. Naging magaan ang lahat ng trabaho sa bahay. Kasi nga, malakas ang pangangatawan nito. Batak na batak sa lahat ng gawain. Ang palagi pa nitong kasama, si Mang Delfin. Maraming itinuturo sa kanya si Unad na kung ano-anong pangontra sa mga aswang. Andyan yung mga asin, makinis na bato, telang pula, sanga ng suha, at kung ano-ano pa. Ito namang si Mang Delfin, tuwang-tuwa sa mga naririnig niya. Kasi hindi niya alam na pwede palang kontrahin yung mga aswang. Sa pagkakaalam niya kasi, walang kahinaan yung mga yon. Naikwento ni Mang Delfin kay Unad yung tungkol doon sa mga nakatira sa dulo. Ang sabi niya, isang lugar yon na puro mga aswang ang nakatira. Natatawa-tawa pa si Unad nung narinig niya yung kwento. Ang sabi pa nito sa kanya, "Oh, natatakot ka? Bakit naman? Sinabi ko na sa iyo mga pangontra, di ba? Huwag kang matakot sa mga yan. Ano? Gusto mo puntahan natin?" Kumpiyansang-kumpiyansa si Unad na tila ba siguradong sigurado siya na hindi sila magagalaw ng mga aswang na nakatira sa dulo. Pero takot pa rin itong si Mang Delfin. Ayaw niya. Kasi nga 'di ba, bilin sa kanilang mga bata, wag na wag pupunta doon. Ang sabi niya kay Unad, "Wag na. Natatakot ako eh. Baka mamaya hindi pa tayo makauwi." Biglang naging seryoso ang mukha ni Unad at sinabi nito sa kanyang, "Hindi mo malalaman hanggat hindi mo nasusubukan. Gusto mo mamaya pumunta na tayo eh. Tapusin lang natin lahat ng gawain. Tapos magpaalam na lang tayo na pupunta tayo sa ilog. Ano?" Dala ng kuryosidad, naisipan ni Mang Delfin na pumayag na lang. Tiwala naman siya kay Unad eh. At saka gusto niya ding puntahan yung dulo para malaman niya kung totoo ba yung sabi-sabi ng mga matatanda sa lugar nila. Nung natapos na ang lahat ng gawain nila, maaga pa yon, mga bandang alauna. Ang lakas ba naman ni Unad eh, hindi nagpapahinga. Nagpaalam itong si Mang Delfin sa tatay niya na kung pwede, pumunta sila sa ilog at mangunguha sila ng isda. Baka sakaling swertehin eh. Maaga pa naman. Pumayag naman yung tatay niya pero sa isang kondisyon. Isama niya yung isang kapatid niyang babae. Nung narinig ni Unad at Mang Delfin yung kondisyon, nagkatitigan silang dalawa. Nag-iisip si Mang Delfin ng idadahilan niya para hindi pasamahin yung kapatid niya. Delikado kasi yung pupuntahan nila eh. Baka mamaya mapahamak pa yung kapatid niya, di ba? Kasalanan niya pa yun. Ang sabi niya sa tatay niya, pupunta sila sa malalim na parte ng ilog para sumisid. Baka hindi nila mabantayan yung kapatid niyang babae. Tumitig ng masama sa kanya yung tatay niya. Hindi ito nagsasalita. Pero alam kaagad ni Mang Delfin na magagalit yon kapag hindi niya isinama yung kapatid niya. Kaya ang nangyari, sinama na lang niya ito. Bago umalis ng bahay, nagbulsa ng maraming asin si Unad
Tapos namulot pa ito ng iba't ibang bato sa labas ng bahay nila. Nung handa na ang lahat, tanong ni Unad kay Mang Delfin, "Ano, tutuloy pa ba tayo kahit kasama yung kapatid mo?" Sagot ni Mang Delfin, "Ha? Oo naman. Hindi naman tayo mapapahamak doon, di ba, Unad?" Taas noo pang sumagot si Unad sa kanya ng, "Oo naman, no. Bakit tayo mapapahamak doon? Kompleto tayo sa mga pangontra. Liga na." Niyaya na ni Mang Delfin yung kapatid niyang babae na aalis na sila. Yung kapatid niya siguro mga nasa 12 anyos nun. Tuwang-tuwa yung kapatid niyang sumama sa kanya. Habang naglalakad sila papalayo, napatingin si Mang Delfin sa bahay nila. Pakiramdam niya ang lungkot. Hindi naman niya alam kung bakit, pero nalulungkot siya. Sa patuloy nilang paglalakad, nagtataka na yung kapatid niyang babae kasi hindi naman doon yung daan papunta ng ilog. Bakit doon sila dumadaan? Tanong nun sa kanya, "Kuya, saan ba talaga tayo pupunta? Ang layo nito sa ilog eh." Malayo na rin yung nalakad nila eh. Hindi na pwedeng bumalik. Sagot ni Mang Delfin sa kapatid niya, hindi kasi talaga kami pupunta ni Unad sa ilog. Sa ano kami pupunta eh? Sa dulo." Napanganga yung kapatid niyang babae. Tapos nagalit. Ang sabi nito, "Bakit doon tayo pupunta? Di ba puro aswang doon? Ano bang ginagawa niyo? Hindi ako sasama. Uuwi na ako." Tumakbo kaagad papauwi yung kapatid niyang babae. Hindi na siya hinayaan pa nitong magpaliwanag. Ang sabi ni Unad sa kanya, "Patay! Ano? Uwi na lang din tayo. Panigurado isusumbong tayo nun." Ang sabi ni Mang Delfin, Hindi tayo uuwi. Mabilis lang naman tayong pupunta, di ba? Iikot lang naman tayo doon eh. Bilisan na lang natin. Malapit na yun, alam ko eh. Tara." Tumakbo na silang dalawa para masulyapan yung dulo. Mga ilang minuto pa ang lumipas. Nakakita na sila ng mga kubo na magkakadikit. Tapos malapit yon sa paanan ng bundok. Ang sabi ni Unad, "Oh, ayan na ba yung dulo? Hindi naman nakakatakot eh. Mas nakakatakot pa yung sa amin dyan eh." Hindi naman makasagot si Mang Delfin kasi hindi niya pa nakikita yon, di ba? Malay niya ba kung yun na yun? Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang sa nadaanan na nila yung mga kubo. Iba ang simoy ng hangin doon. Malansa. Amoy dugo at saka luga. Tansya ni Mang Delfin. Mga nasa 8 o 9 na kubo ang nandoon. Ang pinagtataka niya lang, bakit walang tao ni isa? Nung sinisilip niya yung mga bintana, may mga gamit naman sa loob. At saka may mga sinding kandila pa. Kahit nung nakalagpas na sila, wala silang nakitang tao. Ang sabi ni Unad sa kanya, "Oh, akala ko ba puro aswang yung mga nakatira dyan? Wala ngang tao eh. Tara, balik na tayo kaagad. Baka hinahanap na tayo doon." Pag-ikot nila sa isang puno at nung maglalakad na sila pabalik,
Yung dinaanan nila kaninang walang katao-taong mga kubo, biglang nagkaroon ng maraming tao. Lahat yon nakatayo, nakaharap sa direksyon nila at masama ang titig ng mga ito sa kanilang dalawa ni Unad. Gulat na gulat si Mang Delfin sa nakita niya. Sobrang hindi niya inaasahan yon. Lahat-lahat ng tapang na meron siya, ubos. Wala pang ang ginagawa yung mga yun sa kanya. Bigla na nga lang siyang naluha eh. Tapos yung pakiramdam na, alam mong yun na yung huli mong oras. Ramdam na ramdam ni Mang Delfin yun. Napakapit pa nga siya kay Unad eh. Pero si Unad, matikas. Nakatayo pa rin ng diretsyo at nakatitig din siya sa mga yon. Hindi nga lang nila alam kung anong gagawin nila pareho. Wala ring kumikilos sa mga nakatitig sa kanila. Maya-maya pa, may matandang lalaki ang naglakad papalapit sa kanila. At nagtanong ito ng, "Dumadaan lang ba kayo? O may iba kayong intensyon?" Nanginginig ang buong katawan ni Mang Delfin. Hindi niya alam kung anong isasagot niya sa matanda. Nagsalita na si Unad. Ang sabi niya sa matanda, Manong, napadaan lang ho kami, pero babalik na rin ho." Tumingin ng malapitan sa mukha ni Mang Delfin yung matanda at bumulong ito ng, "Mauna ka nang umalis. Iwan mo tong kasama mo." Nanlaki ang mata ni Mang Delfin sa narinig niya. Bakit? Bakit kailangang iwan niya si Unad? Tumingin si Mang Delfin kay Unad at nagsimula siyang maglakad dahan-dahan. Nagulat din si Unad kasi bakit siya naglalakad papalayo? Ano bang sinabi nung matanda sa kanya? Inawat siya ni Unad. Ang sabi niya eh, "Teka, Delfin, iiwan mo ako." Nakatitig lang si Mang Delfin sa kanya at patuloy ito sa paglalakad. Ayon kay Mang Delfin, nung mga oras na yon, hindi niya din alam kung bakit siya naglalakad. Para bang kusang gumagalaw yung katawan niya. Yung nasa wisyo ka pero hindi mo makontrol. Alam niyo yung ganyang pakiramdam? Ganon eh. Nung nalaman na ni Unad na iiwan siya ni Mang Delfin, dinukot na niya yung asin sa bulsa niya at isinaboy niya yon doon sa matandang humarap sa kanila. Nagulat si Unad sa naging reaksyon ng matanda. Gawa ng biglang pumula ang mga mata nito. Natawa, tumitig sa kanya at nagsalita ng, "Ha? Asin?" Asin. Sa tingin mo ba talaga tatalab sa amin yan? Bata? Walang tigil sa pang-iinsulto yung matandang yon sa asin na isinaboy sa kanya ni Unad. Si Mang Delfin naman, napahinto sa paglalakad at parabang nakokontrol niya na ulit ng maayos yung katawan niya. Tumakbo siya pabalik kay Unad. Tapos tanong niya dito, "Nad, anong gagawin natin? Huy!" Maging si Unad ay natakot na rin. Gawa ng
Alam niyang tatalab yung asin eh. Nasubukan na kasi yon ng mga magulang niya sa isang aswang. Epektibo talaga. Halos magsisisigaw nga yung sinabuyan ng asin ng magulang niya eh. Tapos doon sa matanda, walang epekto. Tinawanan pa siya. Imbis na magalit, tawa lang ng tawa yung matanda. Nung tumigil ito sa pagtawa, tumingala siya sa langit at maging yung mga kasama nito, tumingala din. Tumingin yung matanda sa kanila at nagsalita ng, "Habang mataas pa ang araw, umuwi na kayong dalawa. Dahil pag nawala yan, isa sa inyo ang mawawala. Uwi!" Naglakad sila ng mabilis papalayo doon sa matanda. At yung mga taong nakapaligid, nagsitabihan. Para bang pinapadaan pa sila. Habang lumalagpas sila sa mga taong yun, pakiramdam ni Mang Delfin, sumisikip ang paghinga niya, nawawalan siya ng hangin, basta nakakahingal. Awa naman ng Diyos. Nakalabas sila doon at nakauwi sila ng ligtas. Pagdating nila sa bahay, sinalubong ng humahagupit na hataw ng kawayan si Mang Delfin at si Unad. Pinagpapalo silang dalawa ng tatay ni Mang Delfin. Sigaw ito ng sigaw ng, "Bakit kayo pumunta doon? Paano kung hindi na kayo nakabalik? Ang titigas ng ulo ninyo!" Marami pang sinasabi yon pero hindi na nila maintindihan. Paano ba naman? Hatawin ka ba naman ng hatawin ng kawayan eh? Maiintindihan mo pa ba yon? Nung tapos na ang gulpihan, humingi ng paumanhin si Mang Delfin at si Unad sa ginawa nila. Nangako din silang hindi na nila uulitin pa yon. Oras na ng hapunan. Kahit nahihiya-hiya pa, nagtanong si Unad sa tatay ni Mang Delfin kung alam niya ba yung lahi ng mga nakatira sa dulo. Ang sagot lang nito, "Silab. Mga silab sila." Unang beses narinig ni Mang Delfin at ni Unad yung lahing silab. Tanong ni Unad, "Silab ho? Ano ho ba yun? Aswang din po ba?" Sagot ng tatay ni Mang Delfin, "Oh, mga aswang yan. Pero hindi yan kumakain ng tao. Sa pagkakaalam ko puro hayop ang kinakain ng mga yan. Lalong-lalo na mga aso." Dito napagtanto ni Mang Delfin na kaya pala sa tinagal-tagal nilang naninirahan sa lugar na yon, ni isang aso wala siyang nakita. May nakita man siya, pero sa malayong lugar pa yon. At saka ilang beses pa lang siyang nakakakita ng aso. Ito namang tatay ni Mang Delfin ang nagtanong sa kanila. Tanong nito, "Nakarating ba kayo sa baryo ng mga silab? Anong itsura nila? Mga mukhang halimaw ba? Hayop? O mga tao lang din?" Sagot ni Mang Delfin, Oho. Nakapunta ho kami. Mga mukha lang ho silang tao pero amoy dugo eh." Sumabat si Unad sa usapan. Ang sabi niya, "Alam mo Manong, nakita ko yung mata ng matanda. Nung sinabuyan ko siya ng asin, biglang namuli. Parang nagbabaga.
Kasi ang lapit niya sa akin kaya kitang-kita ko yung kulay ng mga mata niya. Natatawa-tawa naman yung tatay ni Mang Delfin sa sinabi ni Unad. Ang sabi niya, "Ano? Asin? Hindi tatabla ng asin yung mga yan. Kahit anong pangontrang alam mo, hindi tatalab sa mga silab. Dahil may mga elementong nag-aalaga dyan. At isa pa, wala yang ginagambala na kahit na sino. Pero nakakatakot pa rin silang dikitan. Mga aswang pa rin yan Hindi mo alam ang takbo ng isip." Nagtataka naman silang dalawa kung papaanong nalaman ng tatay ni Mang Delfin ang lahat ng tungkol sa silab. Tinanong nila. Ang sagot nun sa kanila, "Nung bata pa ako may kaibigan akong silab. Pero ngayon, hindi ko na nakikita. Sa kanya ko lahat nalaman ng tungkol sa lahi nila. Pero kahit sabihin ko yon sa mga kakilala ko, hindi sila naniniwala. Mga silab pa rin ang pinagbibintangan nilang kumukuha ng mga tao dito." Unti-unti nang naliliwanagan si Mang Delfin sa mga sinasabi ng tatay niya. Pero ang mahigpit nitong bilin sa kanila, wag na wag pa rin silang didikit sa mga silab dahil hindi nila alam ang totoong ugali ng mga ito. Makalipas ang 4 na buwan, si Unad bigla na lang nawala sa bahay nila. Walang nakakaalam kung saan ito pumunta. Basta isang gabi, hindi na lang ito umuwi at nawala na lang doon. Hindi na nila muli pang nakita. Hinanap na rin nila kung saan-saan, pero wala talaga Hanggang sa lumipas pa ang ilang mga buwan, pero hindi na talaga ito bumalik sa kanila. Ang nangyari ngayon, naniwala na yung tatay ni Mang Delfin at ang pamilya niya na ang kumukuha ng mga tao sa lugar nila ay yung lahi ng mga aswang na kung tawagin sa lugar nila noon ay mga silab.